God first. Thank you. Bigyan natin sila ng alaala, yung mga taga-kabila. Bigyan natin sila ng team song, yung mga taga-kabila, pagdating ng Mayo. Ito ang ibigay natin team song sa kanila. Nang sayangin. Kung kayo'y kandidato at first time, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin ninyo. Kung kayo naman re-electionista, sabihin nyo na lang kung ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon. At hayaan natin ng taong bayan ang humusga. Tama po ba? Kamusta kayo? Ay, salamat sa Diyos. Opo, bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Babalik na po ako. Bakit? Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo, kasama kami, takot na takot tayong magutom. Takot na takot tayong mamatay. Bakit? Dala ng takot sa COVID-19. Ang katunayan, kahit sa loob ng bahay, nangangamba tayo. May umahatching na sa bahay. Hatching! Ay, COVID. Tama po ba? Kaya salamat sa Diyos. Bakit? Ano't anuman ang hirap na pinagdaanan natin. At ano't anuman sa kasalukuyan na mga pagsubok natin sa buhay, salamat sa Diyos, nandito tayo, buhay tayong lahat. Habang buhay may naman. Nay, tay, matanong ko lang kayo. Basta tayo chill-chill lang, real talk lang tayo rito. Matanong ko lang po kayo, bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Easy lang. Puso nyo, nakadikit lang yan. Hindi. Kaya ko yan naitanong, siyempre, nangangamba din ako. Nag-aalala din ako. Bakit? Dahil yung mga nakaupo, alaga ko po yan. Opo. Mahal ko po yung mga nakaupo na yan. Inaruga ko yan for almost 20 years. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan itinanggi. Tingnan po ninyo, mga nanay ko, tatay ko. Di ba,
tayo mga Pilipino, hindi lang taga Maynila, bilang isang Pilipino, ang isang itinatapos ng ilong natin o iniyayabang natin sa buong mundo na kaugalian ay tayo mga Pilipino ay marunong tumanaw na at ang utang na loob walang katapusang bayaran. Tama po ba? O tingnan natin kung totoo bang inalagaan ko yung mga anak ni Boss Danny. Tingnan natin ha. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo? Asawa ni ate. Nakaupo. Si ate. Ilan sila? Happy? Masaya ako. Masaya ako na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, napagtagumpayan ng kanyang mga anak sa tulong nating lahat. Tama po ba? Ngayon, kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga niyan. Tingnan po ninyo, maghanap kayo ng kahit isang dumagoso lang sa City Hall. Wala. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob, Boss Danny, isinantabi ko muna ang mga anak ko, inuna ko muna yung mga anak niya. Tanong, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Sagot, opo. Bakit? Pilipino ko eh. Ganun talaga tayong mga Pilipino. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos, wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman ba na dinggin ko ang panawagan ng taong bayan? Taong bayan ang sumisigaw ng bumalik ka na. 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 Taong bayan na sumisigaw na bumalik ka na, ako sinigawan. Wala na babalik! Napanood nyo? Napanood ko din eh. Para akong asawang inimpake lahat ng damit ko, hinagi sa labas ng pintuan. Diyan ka na, huwag ka nang bumalik! Bakit sila nagagalit? Bakit sila natatakot? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Pag-aarihan ng taong bayan. At kami, empleyado lang ng taong bayan. At ang kontrata namin, 3 years. After 3 years, expired. Anong gagawin mo ngayon? Babalik ka ulit sa taong bayan. Anong sasabihin ng taong bayan? Pag sinabi ng taong bayan, approve, then another 3 years ka na naman. Tama, mali? At ang katotohanan, kapag ikaw ay naging mabuti, ipopromote ka pa ng taong bayan sa mataas na posisyon. Di po ba? Oh. In fact, mga lola ko, ang isang leader, kapag naging magaling, maayos sa kanyang pamamahala, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto pa rin siya ng taong bayan. Tama po ba? Ba't sila nagagalit? Nung araw, puro sila papuri ng papuri sa akin. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Tingnan ninyo, mga nanay ko. Di ba ang akala natin,
Kaya natin sila ibinoto dahil ang buong akala natin kung ano yung sinimulan natin lahat ay itutuloy na lang nila. Tama po ba? Wawaglit lang ako na wala, binago-bago na. Ay, tingnan po ninyo, anong unang-unang binago? Yung pinakamalapit pa sa akin. Senior citizen. Pag-usapan natin yan, senior citizen. Anong binago nila dyan? Nay, tay, real talk. Totoo ba? Na kapag, halimbawa, first quarter, oras ng pensyon, at wala ka sa araw ng payout, forfeited na yung buong first quarter mo. Totoo? O di ba mali yun? Bakit? Paano ko ba yan sinimulan? O tingnan natin ha. Nay, tay, wala pa naman kayong Alzheimer, no? Wala pa. Kasi yung iba dito, mukhang inabot pa si Mayor Lacson. O sige, Villegas ka lang. Anong ibig ko sabihin? Sa matagal na panahon, for the first time, ang mga taga-Maynila bumoto ng batang mayor. First time. Kasi laging binoboto ng mga taga-Maynila na mayor, laging konting na lang yung birthday. Totoo naman. Di ba? Pero sumugan kayo, bumoto kayo ng batang mayor. At yung batang mayor na yon, nag-isip ng programa para sa mayaman, sa middle class, sa mahirap, sa may sakit, o wala, botante o hindi botante, lahat ng senior citizen, pantay-pantay, may pensyon sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Ano sabi ko? Nay, tay, lolo't lola ko, pumanatag kayo. Kapag hindi nyo nakuha yung first quarter, pagdating na second quarter, doble ka. Tama, mali? Pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, triple ka pagdating ng third quarter. Tama? At pa sabi ko, Nay, tay, lolo, lola ko, pumanatag kayo. Huwag kayong kabahan. Kapag hindi mo nakuha yung January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Hey! Marami yatang waray-waray dito, ha? Excited kayo lahat, ha? So, anong ibig ko sabihin? Yung matanda, panatag, wala siyang kaba. Pagdating ng Disyembre, pag hindi niya nakuha buong taon, 6,000 siya. Pag dalawa sila sa bahay, 12,000. Pag tatlo silang senior, 18,000. Panatag na panatag yung matanda. Walang kakaba-kaba. Ngayon, anong nangyayari? Araw-araw tuloy natatakot yung matanda. Bakit? Hindi naman mauula ng matanda kung anong araw ang payout, eh. Tama ba? Siyempre, alam mo naman ang mga lola ko, mga lolo ko, malalapot ang dugo niyan. Maaga nagigising yan. Siyempre, isa ka ba? Anong unang gagawin pagkagising? Saan pupunta yung lola ko? Chairman, anong balita? Wala pa, Nay. Sawi, uwi, tulog. Gising ulit bukas. Saan naman pupunta yan? Chairman, ano na? Lolo, wala pa. Mamalas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng apo. Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami sa Cavite. Lolo, pasyalan mo naman kami sa Bulacan. Yung pobreng matanda, ang tumawag, apo, walang nagawa. Nagbakasyon.
After 2 days, uwi sa San Nicolas. Sana naman pupunta yun. Chairman, ano na? Naku, Nay, nagkabigayan kahapon, wala ka. ₱500 na lang. Pinahihirapan pa natin yung mga matatanda. O rito, Nay, Tay, ₱500? Subukan nyo may 500 kayo ngayon, tapos umuwi kayo na San Nicolas, hindi na aabot yun. Totoo lang. Oh, kakakarampot na pera, pinagdadamot pa natin. Itutuloy na lang nila yung sistemang pantay-pantay. O Nay, Tay, totoo ba na kapag hindi ka na botante, tanggal ka na sa pensyon? Tingnan mo yan. Mali na naman yan. Bakit? Uulitin ko, ha? Ano yung ginawa natin? Ano sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap, may sakit, o wala, botante, o hindi. Bakit ko isinama yung rule na botante o hindi dapat magkapensyon? Bakit ko naisip yun? Malayo pa. Alam niyo kung bakit? Yung matanda, patuloy na tatanda at tatanda ng tatanda at tatanda magkakasakit. Pag nagkasakit, halimbawa, 6 na taon nang may sakit, hindi nakakabangon, hindi na nakakaboto yon. Tama, mali? Tanggal na sa listahan ng boto yon. Tama, mali? Pero buhay ka pa. Humihinga ka pa. Tao ka pa. Mamamayan ka pa ng lungsod ng Maynila. Dahil wala ka ng boto, wala na pakinabang sa boto mo, wala ka ng pensyon. Wow! Lupit nyo, Teng. Chihuahua. 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 Masakit yun. Bakit? Paano kung kayo yun? Tao ka pa. Mamamayan ka pa. Humihinga ka pa. ₱500 na lang pinagkait pa sa'yo. Kaya ko yun ginawa para wala nang samaan ng loob. Pantay-pantay, wala nang pinipili. O Nay, Tay, totoo ba? Wala na yung gatas na insure. Talaga? Totoo, pinalitan ng stick o? Galit talaga sa inyo. Kaya ko nga kayo binigyan ng insure para humaba buhay nyo Ang binigay naman sa inyo, diabetes. Nay, Tay, totoo ba? Wala na yung brown rice saka black rice. Alam mo ba istorya ng black rice? Napagalitan pa ako dyan ng matanda. Sabi sa akin, ikaw, hindi mo na kami mahal. Bakit po, Nay? Yung binigay mo sa aming bigas, ulikma. Makunat na, maitim pa. Ang hirap pang lutuin. Sabi ko, Nay, yan po ang pinakamahal na bigas sa buong mundo. Kasi pinakamasustansyang bigas yun. Sabi niya, nitib-itib O Nay, Tay, totoo ba na yung birthday cake nyo naging cupcake na lang? Totoo? Ba't naman ganon? Nay, ito real talk mapapansin ninyo, bakit parang yung mga senior citizen spoiled na spoiled sa akin? May pensyon, metformin, losartan, vitamin C. Naalala nyo pinababakunahan ko pa kayo sa pneumonia? Naalala nyo yun? May birthday cake. Tapos pagpasko, may regalo bawat pamilya. Tama, mali? At sa loob ng pamilya, kapag may senior citizen, may extra pa siyang regalo. Tama? At pag dalawa yung senior citizen, dalawa yung regalo nila. Tama, mali? O tapos may birthday cake ka. Alam niyo ba't ko lahat ginagawa yun? Lahat yun na para bang
Para bang spoiled na spoiled kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi konti na lang birthday niyo. Huwag kayong matakot. Una-una lang yan. Doon din tayo pupunta. Pero, ito yun na alam mo yung ikaw yung bata, gusto mo lang mapasaya yung matanda sa loob ng bahay. Yung mabigyan mo lang siya ng ngiti. Na yung kayong mga naririto, sa hinaba-haba ng pamumuhay nyo sa Maynila, ngayon lang kayo nakakita ng gobyerno na kayo ang prioridad, kayo ang nasa unahan, pinagmamalasakitan kayo, at binibigyan pa kayo ng halaga sa ating lipunan. Yung tama yung sinabi ni Chichi. Nung bata kami, malambot ang buto namin, matigas ang buto nyo, inilagaan nyo kami. Ngayon, matitigas na buto namin, marurupok na buto nyo. Kami naman yung mag-alaga sa inyo. Malasakit lang ang tawag doon. Pagka sadali sa matanda, nawawala, pahirapan, paunti ng paunti. Pero kung gumastos sila sa Zumba linggo-linggo sa Roas Boulevard, milyon-milyon. Kung magpasosyo sila sa City Hall, milyon-milyon ang gastos pagdating sa matanda. Puro kayo nga. Kumain na ba kayo? Ha? Ha? Taas nga kamay na hindi pa kumakain. Hindi pa kayo kumakain? O, huwag kayong mag-alala. Lilipas din yan. O sige, umuwi kayo ng busog ng pag-asa. Sa pag-asa man lang, mabusog kayo ngayong araw na ito. Sabihin ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan at kaklase, may awa ang Diyos sa tulong ninyo. Nakabalik tayo, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Nay, Tay, meron ako nabalitaan. May bawon akong chismis. Gusto niyo marinig? Chismosa talaga kayo. Oh, sabi nung nakaupo, gagawin na raw 1,000. Sabi naman ng isang kandidato, gagawin na raw 2,000. Alam nyo, Nay, Tay, itong mga politikong ito, masyadong maliit ang pagtingin sa pangunawa natin. Akala nila atat tayo sa pera. Hindi. We are after to the program, to the act itself. Yung how you give value to your elders. Yun yung excited ang tao. Hindi kung magkano. Tataasan yung 1,000. O sige, pag-usapan natin, gagawin daw 1,000, January. Tama ba? O maglubi-lubi tayo ulit. January, February, March. No, 3 bulig. Tama ba? Kailan ang bigayan? Abril. Ano susunod sa buwan ng Abril? Ano meron sa Mayo? Naintindihan nyo naman. Naunawaan nyo ba kung bakit nila ginagawa yun? Basta ako, I trust you. Nay, Tay, pangalawa, gusto pala nila taasan ng 1,000. Sana, nung pag-upo pa lang nila, tinaasan na nila ng 1,000. Bakit ngayong October lang? Sabi sila ng sabi, walang pera kaya walang gamot sa health center, walang pera kaya walang gamot sa ospital. Nako, ngayon biglang October nagkapera.
Kaya may tawag ako dyan. Meron, kala ni Chichi, siya lang marunong kumanta. Si Apple? At least, kung kumanta si Apple, ngayon kaya ko na sabihin sa inyo, marunong din ako kumanta. May team song ako dyan sa ginagawa nila. Baka alam ninyo, sabayan ninyo ako. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Ay, pwede naman pala eh, bakit ngayon lang? Nay, tay, totoo ba na kapag magpapacheck up ka sa health center, kailangan naka-online ka pa at schedule? Wow! Sosyal! Ano, St. Luke's? Nay, tay, ang health center, hindi ka gagamutin. Ang purpose ng health center, halimbawa, may sakit ka, daling ka sa ospital. The concept and principle behind health center is to address your immediate healthcare needs, yung pangangailangan mo sa pang-araw-araw patungkol sa kalusugan. Ganon ang health center. Halimbawa, o sige, for example, magpapabakuna ka, laban sa pneumonia. Saan yan? Health center. Anak mo, test board, magpapacheck up, kukuha ng iron, kukuha ng calcium. Saan yan? Health center. Halimbawa, yung apo mo, may tulok, may luga, bungi, may muta, may soray. Saan yan? Health center. Ngayon, kailangan pa online. O Nay, ano pangalan mo, Nay? Sampol lang, sampol. Ano pangalan mo? Ha? Nanay Conchi. Sampol lang to, ha? Oh, hindi to mangyayari sa iyo. For the sake of conversation. Maupo po kayo, Nanay. Halimbawa, si Nanay Conchi, isang araw, inahapo. Apo, dali mo nga ako sa health center, magpapacheck up ako. Ano sagot ng apo? Tumigil ka, Lola, ha? Wala kang online. Ano nangyari kay Nanay Conching? Paalam na aking ina. It doesn't make sense. Nay, tay, real talk, ha? Diyan yung maalalaman. Yung leader, hindi na iintindihan ang katayuan ng kanyang nasasakupan. Bakit? Tingnan ninyo. Online schedule. Anong kailangan mo sa health center ng online schedule? Ano una mo kailangan? Cellphone. Libre ba cellphone? Tosgas ka. Pangalawa, ano kailangan mo? Load. Libre ba load? Tosgas ka. Pangatlo, pinakamalupit, hindi ka marunong mag-online. Onay, tay, pumanatag kayo. Iuwi yung pag-asa. May awa ang Diyos. Sa tulog niya nakabalik tayo. Ibabalik ko ang metformin, losartan, vitamin C ng matanda, vitamin C ng bata, at mabisa, madaling i-access na health center system sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, Nay, tay, kailangan kayo ang sasagot nito. Bakit? Pag ako lang ang nagsabi, bias. Bakit? Kalaban ako sa politika eh. Siyempre. Pero ito yung napapansin ko. Hindi ko alam kung napapansin niyo din. Nanay ko, tatay ko. Napapansin niyo ba? Parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon. Talaga? Napapansin nyo? Talaga? Parang magulo ulit yung Maynila.
Lahat ng mga tulongges nagbabalikan na naman dito sa Maynila. Ang dami na namang siga sa Maynila. Nagkalat na naman ang kung sino-sino sa Maynila. Oh, mandurukot. Oh, yun. Sabi niya. So, totoong dumudugyot ulit ang Maynila. Pare-pareho tayo nakikita. Pare-pareho tayo nararamdaman. Nay, tay, nakalulungkot isipin, sa buong NCR, 17 lang ang LGU. 17 lang. 17 LGU. Alam nyo ba, pang ilan tayo? Pang 17. Tingnan nyo. Hindi ko po to data, ha? Mamaya, pasiyasat nyo sa apo nyo. Philippine Statistics Authority. Government. Pacheck nyo. Lalabing 7 na nga lang, pang 17 pa tayo. Kapitolyo pa tayo ng bansa. Talo pa tayo ng munisipyo. Alam niyo kung ano ang munisipyo dyan? Pateros. Ang tinda lang, balot at penoy. Kapitolyo ng bansa, kulelat. Ano nangyari sa atin? Bakit nagkaganyan tayo? Wawaglit ako na wala. Number 3 na tayo dati. O nay, tay, dito, kulelat tayo. At least, itong sumunod, number 1 tayo. Number 1 tayo sa krimen. Pasiyasat ninyo. Sa buong Southeast Asia, number 1 sa crime index, not Philippines, but Manila. Anong ibig sabihin yan? Katulad ng sinesenyas mo kanina, Nay, marami na naman mandurukot, hold-upper, patayan, droga. Yan ang ibig sabihin yan. Nawala na yan eh. Nakakabangon na tayo eh. Nay, tay, namimiss nyo ba yung dati, yung may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila? Namimiss nyo? Namimiss nyo ba yung gobyernong mabilis kumilos? Nay, help me make Manila great again. Pang-apat at panghuli para uwi na. Dahil sigurado ko, mamaya pag-uwi nyo, maraming titilapon na kaldero. Walang nagsaing sa bahay. Nakipag-chismisan kay Yorme. Pero, ito yung pinakamahalaga. Bakit? Pera ng taong bayan. Mahalaga ba yun? Mahalaga yun sa inyo? O, Nay, tay, itong mga dating pumupuri-puri sa akin. Lahat yan, pinupuri. Pati si Chihuahua, panay papuri sa akin yan nung araw. Totoo lang, real talk lang naman tayo. Ngayon, sa kanila, ako na ang pinakamasama. Anong sabi nila? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo na yun? Talaga? Sila nagsabi, di ba? Pero hindi pa nila sinabi sa inyo anong ginawa nila nung 3 taon. Pero ang sinabi nila, yan kasi, maraming iniwang utang, maraming iniwang utang, maraming iniwang utang. Tama, mali? Nay, tay, gusto nyong malaman ang sagot? Dapat lang. Bakit? Pera ninyo yun eh. Nay, tay, gusto nyo bang sa akin nyo mismo marinig yung sagot? Dapat din. Bakit? Ang leader should be responsible to his action. Ibig sabihin, ang mga leader dapat maging responsable sa lahat ng ginawa niya para sa bayan. Kung iyon ay magiging masama o mabuti, taong bayan ang maghuhus ganon. Tama, mali?
Nay, tay, real talk, aamin lang kayo. Sino sa inyo at magtaas ng kamay ang may anak dito? Sino may anak? Umamin na kayo, hindi na kayo mukhang dalaga. May anak kayo? May anak kayo? May apo? May pamilya kayo? Nay, tay. Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Di nga. Itatawid nyo? Gagawa nyo ng paraan? Iraraos nyo? Nay, tay, totoo ba ang kasabihan na ang isang ina o isang ama o isang magulang, susubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo? Totoo yun? Talaga? Yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, nung binoto ninyo ako noong 2019 as mayor, I took the responsibility. Wala kayong narinig sa aking reklamo na walang iniwang pera sa akin yung sinundan ko. Hindi ko tinuro ang daliri ko kung kani-kanino. Why? Bakit? Hiningi ko sa inyo maging mayor eh. Hindi nyo naman binigay sa akin yun ng kusa. Hiningi ko muna, binigay nyo sa akin, di lahat ng responsibilidad nun nakaatang na sa balikat ko. Tama, mali? Anong ginawa ko? Nilinis ko kagad ang Maynila. Inaayos ko ang hanap buhay sa Maynila para magkatrabaho ang tao. Tapos pati matanda, nagkaroon ng pagkakataon magtrabaho sa Jollibee, McDonald's, Chowking. Umaakit na ang negosyo, lahat ng tulongges, inaalis ko. Lahat ng ginagawa sa Maynila, naging DILG memorandum. Kinokopya na tayo sa Maynila. Umaangat na tayong ganyan. Boom! Pader, pandemic. Mahuhulaan ko ba na magkakapandemya? Anong ginawa ko? 3 months, 3 buwan, hindi ko inuwian ang pamilya ko. Kaya kung nakikita ninyo sa City Hall, parang nakapantulog lang ako, nakashort lang ako. Alam nyo bakit? Nangangamba ang tao. Natatakot baka magutom, baka mamatay, magla-lockdown. Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya ng ng Maynila, hindi. Ng Pilipinas, hindi. Ng buong mundo. Walang ekonomiya. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Walang trabaho. Walang trabaho. Walang picha. Walang picha. Walang chicha. Tama, mali? Pero kayo na nandito sa tutuban na mga nangabuhay, buhay na saksi kayo, masasabi natin, sa lungsod ng Maynila, walang nagutom noong panahon ng pandemya. Anong sabi ko? Nay, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Gagawan ko ng paraan. Pumanatag ka. Pag wala na akong maibebenta, wala na akong mautangan, ano sabi ko? Nakita nyo tong relo na ito? Ipatatas ako to kitang bunting makaraos lang tayo. Ano naging epekto? Buwan-buwan, tanging sa Maynila lang, may food box ang bawat pamilyang Manileño.
Hindi pa nauubos yung food box. Dumarating na naman isang food box. Yung iba nga binibenta na sa online, okay lang. At least, masasabi natin lahat, tayo sa Maynila, hindi tayo nagutom noong panahon ng pandemya. Ano pa? Tayo, Nay, mabigat itong claim ko ha. Tayo lang, 1,600 LGU sa buong Pilipinas. Tanging Maynila lang ang nakabili ng sarili niyang bakuna, 500,000 dosage para maunang maproteksyonan ang bawat batang Maynila. Tayo nakabili Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, mamahaling gamot, dang-dang libo ang isa, mabuhay lang ang COVID patient na taga Maynila. Nay, Tay, India, nagkakaubusan ng oxygen. Pilipinas, nagkakakulang ng oxygen. Sa Maynila, bude-budegang oxygen ang meron ang ating lungsod. Nay, Tay, saan kayo nakakita? Maniniwala ba kayo na kaya nating gumawa ng COVID hospital? 52 days ang Manila COVID-19 Field Hospital sa Luneta. Nay, Tay, habang kinakaharap ko sa kanan yung pang-araw-araw na problema ng taong bayan noong panahon ng pandemya, sa kaliwa, dahil may pinangako ako sa inyo noong 2019. Anong ginawa ko? Tinupad ko ang pangarap ko para sa mga anak at apo ninyo. Ano yun? Habang may pandemya, kinakaharap ang kanan, ang kaliwa, pangarap natin para sa mga taga Maynila, tinatag, Condominium 1. Condominium 2. Ito, baka kapitbahay nyo, Binondominium 1. Ang tagal-tagal ng squatter nung nasa island. Basurero pa lang ako. 30 years ago, squatter na nasa island. Tingnan ninyo ngayon sila. Ando doon sa Binondominium. Tinatag, Base Community, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Tinatag, Rosauro Almario Elementary School, 10-story, fully air-conditioned public school. Manila Science High School, Magsaysay High School, Albert Elementary School, pinakamalaki, pinakamagandang eskwelahan na pampubliko sa buong Pilipinas. Itinatag, Baseco Hospital, itinatag, 10-story, fully air-conditioned with MRI and CT scan machine, bagong ospital ng Maynila. Tanong, saan ko kinuha yung pera na yun? Umipot ako ng ginto. Hindi. Pero wala kayo narinig na reklamo sa akin. Why? Ikaw mayor eh. May problema ng taong bayan, ang isasagot mo, problema rin sa taong bayan. Tanong, saan ako nangutang? Sa gobyerno. Ha? Ang labo mo namang kausap, Yorme. Amerika nangutang, Pilipinas nangutang. Ikaw nangutang din sa Pilipinas? Opo. Nay, sino may-ari ng land bank? Gobyerno. Sino may-ari ng DBP? Gobyerno. Madalit salita, mga nanay ko hanggang sa likod, para mas madali natin maintindihan, imumuestra ko. Itong ulo ko, hanggang paa, yan ang buong gobyerno. May dalawang bulsa, isa sa Wakali, isa sa Nangka. Sa kaliwa, ang laman, National Government Financial Institution. Sa loob, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Paldo, siksik-liglig, umaapaw pa ang pera. Sa kanan, City of Manila. Ano meron?
nga, anong ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Dumukot sa kaliwa, inilagay sa kanan para makaraos ang batang Maynila. Lahat daw yun mali. Mali daw yun. Mali daw yun. Kung yun ay mali, di mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. Sino ba ang vice mayor nun? Sino ang majority floor leader nun? Chihuahua. Tama. So mali daw, Nay. Kung yan ay mali, at least, kaya kong maglakad sa Delpan, sa Zaragoza, sa Parola, hanggang Sibilia, matangos ang ilong ko. Isa lang ang masasabi ko, salamat sa Diyos, nandito kayo ngayon. Buhay kayo, nakaraos tayo. Mali daw eh. Bahala ng taong bayan ng umusga kung yun ay mali. Tama ho ba? O Nay, Tay, pwede ba ako makisuyo? Pwede? Kasi patatawag din kayo nun eh. Tama ba? Pwede ako makisuyo? Patid nyo naman yung mensahe ko. Patid nyo naman. Pwede? Pagkasama nyo na sila, pwede ba makisuyo? Pasabi nyo lang, total, sasabihin lang naman namin yan, may utang, may utang, may utang. Puro utang. Wala na sasabihin ginawa yun. Puro utang. Nay, Tay, mga lolo't lola ko, makisuyo lang. Pag nakita nyo naman sila, pwede ba sabihin nyo, oy, puro kayo reklamo ng utang. Oh, sabi ni Yorme, magsilayas na daw kayo dyan, siya na magbabayad ng utang. Pwede? Talaga? O kayo, matanong ko kayo, matapos ang lahat, gusto nyo ba talaga akong bumalik? Baka sinacharot-charot nyo lang ako, ha? Hindi nga. Taas nga na kamay na gusto ko bumalik. Promise? Thanks, man. Mamatay man sila. Ayoko kayo madisgrasya. Kayo kausap ko eh. Pagbiro lang. Sige. Gusto nyo akong bumalik. Ito ha. Nay, Tay, ngayong hapon na ito, at least masasabi ninyo, umuwi kayo, nakausap nyo ako, at pumanatag kayo na dinidinig ko ang panawagan ninyo. Then, at the same manner, gusto ko maging tapat sa inyo. Gusto ko lang maging tapat. Mukhang mahihirapan ako ulit. Feeling ko lang, alam niyo bakit? Back to zero tayo. Kasi pakiramdam ko, wasak na yung gobyerno. Pakiramdam ko lang. Ngayon, umuwi kayo na may pag-asa, pumanatag kayo. Nagawa ko nga dati, kaya kong gawin ulit. Kaya lang, may isa lang akong request. Wala na ako ibang hihilingin sa inyo. Pwede ba humiling ng isa lang? Isa lang. Nay, pwede straight? Hoy! Magsipag-ingat kayo ng salot. Hindi nga. Mga taga San Nicolas, Parola, sisingilin ko kayo. Pagtapos ng eleksyon, bibili ako ng dividendaso. Bubuksan ko yan. Titingnan ko ito mga taga San Nicolas, Sevilla, Binondo, Parola kung nagtotoo. Pag kayo nagtotoo, after election,
ako naman ang singilin ninyo. Promise? Pexman? Nandiyan dyan, Bong Alvarez, Roland J, Chris Taglin. Natikman nyo na ba ang cookie niya? Matamis yun. Taas ang kamay nakakain na ng cookie niya. Oy, marami ka nang napakain dito, Mocha. Sing tamis ng paglilingkod niya sa atin. Mocha Uson. Okay, total, kasing edad nyo naman si Letlet Sarkal. Sino mas gwapo? Si Letlet, si Tolo? Uy, mag-ingat kayo, kasama ko si Letlet. Si Letlet, kulang lang yung sa buhok. Kinapos lang ng konti. Oh, Nay, ang ating konsyal, Tol Sarkal. At syempre, Nay, ako'y never naman akong hindi nagtapat sa inyo. Hindi ako perfecto. Sigurado yun. Si Jesus lang ang laging tama. But I've never, ever, every single day, tried to paint you or madalit salita, Nay, pinipilit kong tupdin ang lahat ng ipinangako ko sa taong bayan. Tulad ng pagtulong ko kay Chihuahua. Ako naman talaga, tumulong naman talaga ako. Hindi naman ako nahihiya. Okay lang yun. Pero, Tay, napagbigyan na natin si Chihuahua. Pagpahingayin na natin yun. Ang liit-liit na aso, laki-laki ng bibig kasi laki ng buhaya ang bibig. Pwede ba? Ipalit natin yung nakikita natin araw-araw. Yung bumibisita sa atin. Yung pinagmamalasakitan tayo. Yung kaya nating abutin. Pwede ba ang ating Congressman Apol Nieto? Ang aking Vice Mayor, may asin pa. Mukha lang siya 19. Naintindihan nyo na yun. Takwarens na yan. Hindi na po yan dalaga talaga. Dalang-dala na yan. Magaling ang kanyang ama na Vice Mayor. Kasama niya ang ama niya. Tapos ng political science at magiging magaling na Vice Mayor at partner ko, Chief Atienza. Sa aming partido, dalawa lang sa Aksyon Demokratiko so far. Andiyan dyan si Doc Willie. At ang isa, 12 naman yan. Pwede ba isingit nyo na to? Total, pinuntahan tayo. Binigyan tayo ng oras. Ang ating magiging senador, Manoy Wilbert Lee. Straight? Uy. Talaga? Uy, baka politiko din kayo. Tandaan nyo, kayo dati politiko nangangako. Ngayon, taong bayan ang nangangako. Aasa kami. Naalala nyo ba mga pangalan nila? Baka makalimutan nyo, 156 days pa. 5 buwan pa yan. O sige, pasimplihin na lang natin. 2 grupo lang naman ang pagpipilian nyo. 2 lang. Tingnan ninyo. Unang grupo, Yormes Choice. Matamis. Yung kabilang grupo, Ladies Choice. Kayo po may sabi nun, hindi ako. Promise, Yormes Choice. Tapos na po, uwi na. At sa Mayo, bigyan natin sila ng alaala, yung mga taga-kabila. Bigyan natin sila ng team song, yung mga taga-kabila pagdating ng Mayo. Ito ang ibigay natin team song sa kanila.
pag-graduatein na natin yung mga yun. Ha? Promise? O, sige, tapos na po tayo. Mag-iingat kayo pa uwi. Ha? O, mamaya, huwag kayo magmamadali sa hagdanan, saka sa escalator, ha? Kasi, Nay, paabot kayo ng Mayo, ha? I love you! I love you! Mahal na mahal ko. Sa totoo lang, mahal ko lang talaga kayo. Mag-iingat kayo, ha? Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first. Thank you. Muli po, maraming salamat po. Your Mayor Isko Moreno Dumagoso and Vice Mayor Chi Achesa Cobra Suman apoyando Senator Wilbert Wise Lee at abong Youngest Choice ng Distrito